At lalo pa, sinabayan ng mga aking staff. Guys, thank you for helping us here. At sa inyo na lahat na naririto na galing sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at lugar ng Pilipinas, sa ating lahat na sangguniang kabataan ng Pilipinas na dapat na pinagmamalaki ng Pilipinas, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Mga mahal na panuhin, kaibigan at kapwa-punong SK, mabuhay. Sama-sama po natin ipagbunyi ang araw na ito dahil ito ang simula, ang unang hakbang tungo sa katuparan ng ating mithiin at pangarap na maiayos ang reforma para sa kapakanan at kaunlaran ng kabataan. Umaasa po ako na sa ating kongreso ito ay ating mapag-uusapan at tuluyang pagkakasunduan ang mga kailangan ng reforma tungo sa pagsulong ng kapakanan at kaunlaran ng mga kabataang membro ng katipunan ng mga kabataan sa lahat ng barangay sa buong bansa. Naniniwala ba kayo guys na tayo ang pag-asa ng bayan? Mukhang mahina eh. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na tayo ang magpapakita sa buong mundo ng pagbabago simula sa kabataan? Sana sa kongresong ito, tayo magtulong-tulong at tayo maging unite, tayo magkaisa na lagi ko ang sinasabi sa aking mga minamahal ng SK ng Maynila. Diba? Tama ba na dapat tayo, kabataan, ay iisa ang mithiin? Diba? Para sa mga katulad din natin kabataan. Tama? Na may iwas sila sa masasama. Diba po? Tama ba? Ang tawag sa inyo dito, bawat kabataan at SK natin ito, ay iisa lang ang mithiin natin. Tama na may iwas sa droga at sa masamang bisyo ang mga kapwa natin na magkaroon sila ng maayos na buhay. Diba? Pangayon ba kayo? Naalala ko nga eh, yung katagaling ng ating minamahal na pumanaw na DILG, Jessie Robredo. Yung sabi niya na atin daw po itaas ang antas at sukat ng paglilingkod. Hindi daw po sapat na tayo ay mahusay lamang. Hindi din sapat na tayo ay matalino lamang. Dahil hindi lahat ng matalino ay mahusay. Naniniwala ba kayo doon? Diba? Lahat tayo kaya natin, diba? At lalo namang hindi lahat patawad. Ang dapat daw po ay matino at mahusay upang tayo ay karapat-dapat pagkatiwalaan ng ating kapwa at mga taong bayan. Naniniwala ba kayo doon? Minamahal kong SK? Naniniwala. Mabuti naman. Sana lagi tayo nagkakaisa. A piece of advice. Sana itong Congress na to maging successful. Sana pag-uwi natin sa kanya-kanya nating lugar, sana meron tayong ma-share sa bawat kabataan sa ating lipunan na kailangan natin simulan ng pagbabago. Diba po? Tama ba mga minamahal ng SK ng buong Pilipinas? Tama po ba na dapat mas maisaayos natin ang reforma? Tama po ba? Papayag ba kayo na may abolish tayo? Hindi. O diba? Isang malakas na hindi. Kaya dapat tayong lumaban. Ipakita natin sa buong bayan, hindi lang sa buong bayan, kundi sa buong Pilipinas. Hindi rin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na ang kabataan ngayon ay dapat ipagmalaki. Naniniwala rin ako na ang batch natin ang magsisimula ng pagbabago. Dahil marami naman ako nakikita na marami sa inyo ang gustong tumulong sa mga kabataang katulad natin. Lalo pat yung mga maliliit na pupunta na sa masama. Sana guys, tulungan niyo yung mga yun. I-encourage sila mag-aral, mangarap. Diba? Wala namang bayad ang pangarap, diba po? Kaya mangarap lang ng mangarap. Diba? Hindi namang masamang mangarap. Lagi niyo rin tatandaan at lagi ko sinasabi sa mga minamahal kong
Sinag ng kabataan, pag-asa ng Kamaynilan, linisin at ikarangan ng Maynila. Pero bago matapos tong speech ko, may gusto akong ipakilala sa inyo. Ang malapit na malapit sa puso ko at mahal na mahal kaming mga kabataan ng Maynila. At alam ko, ang puso niya, malaki ang parte sa mga kabataan. Dahil sa kanya, nakikita ko sa kanya, pag may nakita siyang kabataan katulad ko na nagsusumikap at gustong may marating, tinutulungan niya. At ang mga kabataan ng Maynila, iniiwas na sa masama. Ang minamahal ko lagi at lagi nasa puso ko. The law applies to all, otherwise none at all. These are famous words lived by our distinguished guest today. Since his days as a decorated police officer in the 1950s and through the 1980s, stories about his tough, crime-fighting ways have made him legendary. Rich or poor, so long as they broke the law. He would go after them, cop them, and throw them behind bars. And undoubtedly, he is one of the Philippine politics' most colorful characters. Now, over 80 years, he still goes by these strict policies against lawlessness in his fourth term as mayor of Congress capital. And as the midterm elections loom in 2013, with the former president poised to challenge his bid for re-election, he continues to do what he wants and loves, to serve Manileños with his strength and with all his heart. Let them engage in early politicking while I am busy servicing the Manileño. As for education, our guest, who is a strong believer that is the key, the poverty alleviation, has built numerous schools that offer free education to the city's poor